Kabanata 2641. Si Baldwin na nakaupo sa korona at tumingin sa paligid ay may isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Walang cultivator ang maaaring pigilan at maging immune kapag sinubukan niyang manipulahin ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang boses na demonyo. Noong nakaraan, ito ay ang dugo ng demonyong celestial na naging sanhi ng mga mystical na nilalang na umusbong sa kakaibang hitsura na ito. Kilala sila bilang mga demonyong extraterrestrial. Isang tunay na celestial na demonyo ang ipinanganak sa loob. Ang isang cultivator na nagsagawa ng enerhiya ng demonyo ay hindi isang tunay na demonyong celestial. Isang celestial lamang ang maaaring makahinto sa isang demonyong celestial. Ang celestial demon ay kinain ang emosyon at kagustuhan ng mga nabubuhay na nilalang at mga puso ng mga tao. Nakuha rin ni Anstora ang kapangyarihan ng manipulative dahil nagbago siya sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng mga demonyong celestial. Nagkaroon sila ng mga kakaibang anyo ngunit ang kanilang mga kakayahan ay katulad pa rin sa mga demonyong celestial. Wala silang isang nakapirming anyo o hugis. Hindi sila natatakot sa mga patakaran at gusto nilang uminom ng dugo at kumain ng laman ng tao. Nang ang kanilang emosyon ay nasa tamang lugar, tiningnan ni Baldwin ang isang nakatatanda na may kulay abong buhok at sinabing, "Elder Jacob, dalhin ang mga tauhan at sakupin ang lahat ng mga bayan at nayon ng sagradong lupain ng Grundy Uno maliban sa mga nasa itaas ng hangin." Natuwa si Elder Jacob na siyang unang tinawag. Agad siyang naging masigla at tumango ang kanyang ulo ng may mahigpit na ekspresyon. "Oo, kataas-taas ang Panginoon." Ibinigay ni Baldwin ang pangalawang utos. Tumingin siya sa isa pang Supreme Paragon na naruroon at inutusan si Elder Jamie. "Dalhin mo ang iyong tao upang putulin ang lahat ng mga supply chain at bawasan ang kanilang mga teritoryo." Isang taong nasa gitnang may edad na may mahusay na pangangatawan na nagpalabas ng kanyang antas ng siyam na aura ng Supreme Paragon ay sinampal ang kanyang dibdib at sumagot ng oo, "Kataas-taas ang Panginoon. Hindi kita mabibigo." Tumayo si Baldwin at sinabing sa mga kapwa-miyembro ng primordial na sagradong lupain ay simulan ng digmaan kasama ang sagradong lupain ng Grundy Uno. Ang bawat miyembro na naruroon sa pangunahing bulwagan ay sumabog na may hindi pa naganap na hangarin na pumatay. Matapos ang pagkatalo na mayroon sila sa silangang dagat, ang primordial na sagradong lupain ay naiwan na may 4 na mga Supreme Paragon at higit sa 50 mga Royal Paragon. Naniniwala si Baldwin na ang dami ng mga cultivator ay higit pa sa sapat upang sirain ang sagradong lupain ng Grundy Uno. Ang kanyang mga araw ng kalayaan ay lalapit kung maaari siyang magpakain sa mas maraming dugo at laman. Pagdating ng oras na iyon, hindi niya hahayaan na sabihin sa kanya ni Daryl kung ano ang gagawin. Siya ay nanlait at hindi na makapaghintay sa oras na iyon na sa wakas ay darating. Samantala, si Daryl ay bumalik sa lihim na kaharian na matatagpuan sa likuran ng sagradong lupain. Mula roon, napanood niya ang Peking Baldwin na nagpahayag ng digmaan sa sagradong lupain ng Grundy Uno at hindi siya nito pinigilan. "Anstora, ang aking asno. Kapag ako ay naging isang celestial, dudurugin kita dahil sa pag-aaksaya sa akin ng isang mabuting alagad para sa iyo," pag-iisip ni Daryl. Pareho silang may sariling agenda. Sa kabila ng pagsang-ayon na magtulungan, hindi sila nagtitiwala sa bawat isa sa kanilang puso. Ang Clear River City ay matatagpuan 1,000 milya ang layo mula sa punong tanggapan ng sagradong lupain ng Grundy Uno. Ito ay sikat sa pagmimina ng bituin na lilang gintong buhangin. Ito rin ay isang mahalagang lungsod na nagbibigay ng mga mapagkukunan sa sagradong lupain ng Grundy Uno. Kaya, ang sekta ay nagpadala ng isang Royal Paragon upang bantayan ang lungsod. Ito ay isang magandang araw. Ang alkalde ng Clear River City na si Lachlan Rosario ay nasa labas ng kanyang likurang bahay na tinatangkilik ang araw. Bigla, ang token na nakabitin sa kanyang baywang ay nanginginig. Ang ekspresyon ni Lachlan ay naging kakilakilabot kaagad. "Oh, hindi, may mali na nangyari sa minahan." Kaagad, pinakawalan ni Lachlan ang kanyang antas ng siyam na kapangyarihan ng Royal Paragon, na lumipad sa hangin, at nawala mula sa lungsod. Makalipas ang ilang minuto, nakarating siya sa minahan na mas mababa sa 10 milya ang layo mula sa lungsod. Sa sandaling dumating siya, isang higanteng pormasyon ang lumitaw sa kalangitan.
Hindi mabilang na mga nakakatakot na guhit ng ilaw na may maringal na aura ang nakatarget kay Lachlan. Pagkalipas ng isang segundo, maraming Royal Paragon na nakasuot ng uniforme ng Primordial Sacred Land ang lumitaw mula sa kawalan kasama ang Supreme Paragon na may kulay abong buhok na si Elder Jacob na nangunguna sa kanila. Nang masaksihan ito, alam ni Lachlan na nahulog siya sa isang bitag. Ang ekspresyon ni Lachlan ay mukhang kakilakilabot. Sa paghusga sa sitwasyon, mabilis siyang nagpadala ng isang signal ng pagkabalisa sa sekta. Pagkatapos nito, mahigpit niyang tinanong. Ang minahan ng Star Purple Gold Sand na ito ay kabilang sa sagradong lupain ng Grundy 1. Ano ang ginagawa mo rito? Sinusubukan mo bang makipagdigma sa amin? Si Elder Jacob na nanguna sa koponan ay tumawa sa halip na magalit. Paano ka, isang Royal Paragon, nakausapin ako sa ganitong paraan? Inilabas niya ang kanyang kamay at hinampas si Lachlan sa lupa. Halos pinatay si Lachlan. Pagkatapos nito, sinabi ni Elder Jacob sa mga Royal Paragon sa kanyang koponan na kayong dalawa, manatili rito at sakupin ang lugar na ito. Ang natitira sa inyo ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, nawala si Elder Jacob. Samantala, maraming iba pang mga lungsod sa ilalim ng mga teritoryo ng Grundy 1 na sagradong lupain ay sinalakay din ng Primordial na sagradong lupain. Ang bawat alagad na responsable sa pagprotekta sa mga lungsod ay nagpadala ng mga mensahe ng pagkabalisa pabalik sa sagradong lupain ng Grundy 1 at humingi ng tulong. Natapos na lang si Amethyst na magsanay sa pag-iisa at ngayon ay nasa pangunahing bulwagan na nagtatrabaho. Bigla, ang token na nakabitin sa kanyang baywang ay nag-vibrate ng tuloy-tuloy. Sa sandaling nalaman niya na maraming mga lungsod ang naatake, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago ng malaki. Mabilis siyang tumakbo at hinampas ang gintong kampanilya sa pangunahing bulwagan. Ang kampanilya ay tumunog ng 10 beses at ang tunog ay umabot sa bawat sulok ng sagradong lupain upang marinig ng bawat miyembro ang kampanilya. Pinagsasama ni Severin ang kanyang paglilinang sa ika-9 na antas ng tore ng Green Empire. Nang marinig niya ang kampanilya, pinigilan niya agad ang kanyang mga kasanayan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagbulong. Ang kampanilya ay tumunog ng 10 beses. Nangangahulugan ito na may isang taong nakipagdigma sa sekta. Ang pagring ng kampanilya ng 9 na beses ay kumakatawa na ang sekta ay nasa isang krisis ng pagkawasak. At ang 10 beses ay kumakatawa na ang isang sagradong lupain ay nakipagdigma sa sekta. Agad, naisip ni Severin ang Primordial na sagradong lupain na may sama ng loob laban sa sekta. Huminga siya ng malalim, tumayo, at binuksan ang portal upang magtungo patungo sa pangunahing bulwagan. Pagdating niya sa main hall, naroon sina Reynold, Willett, Heath, Mona, Cuthbert, ang iba pang mga matatanda, at mga pangunahing alagad. Tumingin si Amethyst sa paligid at nakita niyang dumating na ang karamihan sa mga tao. Sa galit na tono, sinabi niya na nakatanggap lang ako ng balita na ang Clear River City, Bright Moon City, at ang iba pang 38 lungsod ay sinalakay ng Primordial na sagradong lupain. Nakipagdigma sila laban sa atin. Tumingin si Reynold sa kawalan ng paniniwala matapos itong marinig. Ano? Sino ang nagbibigay sa kanila ng katapangan upang makipagdigma sa atin? Bulalas ni Willett. Sa theoretical na pagsasalita, hindi ito dapat nangyari dahil ang laban sa pagitan ng semi-immortal ay nangyari kamakailan lamang. Kailangan ni Daryl ng oras upang mabawi at makarecover. Kaya, ito ay ganap na hindi kanais-nais para sa Primordial na sagradong lupain na pumasok sa isa pang salungatan sa sagradong lupain ng Grundy 1 ngayon. Hindi rin ito naiintindihan ni Severin. Ang Primordial na sagradong lupain ay dapat na hindi kumilos ng walang ingat. Ang Primordial na sagradong lupain ba ay nagkakaisa sa Dragonoid at sa dalawang nakakatakot na lupain ng Evil Sacred Land. Gayunpaman, hindi niya alam na si Anstora ay kinain si Baldwin at nakilala ang kanyang sarili bilang Baldwin ngayon. Ang Primordial na sagradong lupain ay nasa ilalim ng kontrol nina Daryl at Anstora. Kalmado si Amethyst. Dahil ang Primordial na sagradong lupain ay nagpasya na pumunta sa digmaan, dapat nating ipakita sa kanila na hindi tayo madaling mabuli. Ang Grand Elder ang mangunguna sa isang koponan ng mga kalalakihan at tutungo sa Bright Moon City.
Pangalawang nakatatanda, ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay pupunta sa Clear River City. Mabilis niyang ginawa ang mga kinakailangang pag-aayos sa pamamagitan ng pagpapadala ng 3 Supreme Paragon at 50 Royal Paragon sa iba't ibang mga lungsod. Ang iba ay nanatili upang bantayan ang sagradong lupain upang maiwasan ang mga primordial na sagradong lupain. Si Severin ay kasama sa koponan na itinakdang bawiin ang kanilang mga teritoryo. Isang portal ang lumitaw sa kalangitan ng Clear River City. Dinala ni Wallet ang ilang mga Royal Paragon. Tahimik na sumunod si Severin. Nang malaman niya na ang primordial na sagradong lupain ay nakipagdigma sa kanila, nagulat siya. Nag-alinlangan pa siya kung nagalit si Baldwin upang magpahayag ng digmaan upang maghiganti ngayon. Sa katunayan, hindi rin ito naiintindihan ni Wallet. Gayunpaman, hindi yun napigilan sa kanya na itaas ang kanyang bantay. Dapat mayroong isang dahilan kung bakit may mali. Matapos silang makarating sa Clear River City, pinakawalan ni Wallet ang kanyang banal na pakiramdam upang maghanap ng mga nakaligtas na alagad. Ilang sandali, natagpuan niya si Lachlan na malapit nang mamatay sa sirang mansyon. Kumilos kaagad si Wallet sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 guhit ng espiritual na enerhiya kay Lachlan upang patatagin ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang gumawa nito sa kanya. Ngumiti si Lachlan ng mapait at nadama na walang magawa. Elder Wallet, kinuha nila ang minahan. Sumimangot si Wallet at mukhang madilim matapos marinig iyon. Ang Grundy 1 na sagradong lupain ay nakasalalay sa minahan upang magbigay ng bituin na lilang gintong buhangin at ito ay isa sa ilang nangungunang espiritual na mina. Ang Star Purple Gold Sand ay may malawak na hanay ng mga gamit, mula sa pagpipino ng mga disc sa pagbuo hanggang sa paglikha ng mga bagong espiritual na armas at iba pa. Ang pagkawala ng minahan ay magiging sanhi ng malaking pagkawala sa sekta. Ang masamang kalagayan ni Lachlan ay nakapag-alala kay Wallet. Tiningnan niya ang iba pang mga Royal Paragon sa paligid niya at sa wakas ay tumingin kay Severin. Sa huli, pinili niyang ipadala si Severin. Una, alam niya na si Severin ang pinakamalakas sa kanyang ranggo pagkatapos ng pakikipaglaban niya rito kamakailan. Kahit ang isang antas ng siyam na Royal Paragon ay maaaring masaktan niya. Maliban na lamang kung ang kalaban ni Severin ay isang Supreme Paragon. Pangalawa, ang primordial na sagradong lupain ay tumarget sa maraming iba't ibang lungsod. Bilang isang matanda, si Wallet ay hindi dapat manatili lamang sa Clear River City. Binigyan siya ng tungkuling suriin ang iba pang mga lungsod na nasa mas kakilakilabot na kalagayan kaysa sa Clear River City. Sa puntong ito, sinabi ni Wallet kay Severin na pumunta sa minahan at bawiin ito. Kailangan niyang pumunta sa ibang mga lungsod. Ikinuyong ni Severin ang kanyang kamay at sinabing huwag siyang mag-alala. Papatayin niya ang lahat ng mga Royal Paragon na kumuha sa minahan. Tumango si Wallet ng may ginhawa dahil ibinigay ni Severin ang katiyakang kailangan niya. Gayunpaman, nakasimangot pa rin siya at mukhang sobrang galit. May tiwala ako sa iyo. Ngunit mangyaring mag-ingat. Pupunta kami sa ibang mga lungsod. Baka nagdala si Baldwin ng maraming tao. Kung mayroong isang tao na hindi mo matatalo at mas malakas kaysa sa iyo, mangyaring magpadala ka agad sa akin ng signal ng pagkabalisa, sabi ni Wallet. Masaya ang pakiramdam ni Severin sa laki ng pag-aalaga ni Wallet sa kanya. Sa determinadong mga mata, sinabi niya na huwag siyang mag-alala. May kumpiyansa siyang pumatay kahit isang Supreme Paragon. Hindi siya nagsisinungaling. Bagaman nangyari ang kanyang pambihirang tagumpay hindi pa masyadong matagal ang nakalipas, ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay tumaas ng labis. Sa ngayon, siya ay kasing lakas ng mga naging Supreme Paragon. Ang magiliw na laban na mayroon siya kay Wallet ilang araw na ang nakalipas ay ang pinakamahusay na katibayan upang suportahan ito. Nagtangguan sina Severin at Wallet. Kung gagamitin ni Severin ang talem ng Loren Divine at ang sword wheel ng Grandmaster ng Swordsmanship, sigurado siyang kaya niyang patayin ang isang bagong advanced na Supreme Paragon. Pagkatapos nito, lumipad siya sa hangin upang tumungo patungo sa minahan. Matatagpuan ito ilang yarda ang layo mula sa lungsod. Nagpadala ang sekta ng maraming alagad sa ranggo ng Paragon upang bantayan ang mga mina. Sa panahon ng ambush, lahat ng mga alagad ay napatay.
Ngayon, ang primordial na sagradong lupain ang kumontrol sa minahan. Kung hindi nakatakas si Lachlan sa tamang oras, hindi siya magiging buhay ngayon. Nang makarating si Severin sa minahan, tumingin siya sa ibaba at sa itaas at natuklasan ang maraming patay na katawan kung saan marami sa kanila ay mula sa kanyang sekta. Karamihan sa lugar ay nawasak dahil sa labanan at natatakpan ng dugo. Ang pagbabantay ay tumaas sa kanyang puso habang ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang maghanap at magsiyasat sa paligid ng minahan at sa loob nito. Matapos ang pagsuyod, nabigo siyang makahanap ng anumang mga miyembro ng primordial na sagradong lupain. Nakaramdam siya ng pag-iingat. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ng primordial na sagradong lupain? Habang naghahanda si Severin na bumaba sa lupa, isang tunog ng panunuya ang umalangaw-ngaw. Hey, matagal ka nang hinihintay namin dito. Tila ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay hindi ganoon kalakas kung tutuusin. Naramdaman ni Severin na parang isang makamandag na ahas ang tumutok sa kanya at isang ginaw ang bumaba sa kanyang gulugod. Nang maglaon, nakita niya ang 2 taong biglang lumitaw mula sa bundok. Ang unang tao ay nakasuot ng itim na balabal at may mahabang mukha. Mayroon siyang lumaragasang aura ng antas ng siyam na Royal Paragon. Tila ito ay parang hindi nakikitang alon na tumatama sa dalampasigan. Ang isa pang tao ay nakasuot ng puting balabal at mukhang isang matandang iskolar. Mayroon siyang matalim at tusong bibig, hugis V na mukha, at pares ng mahahaba at maninipis na braso na parang tuyong sanga ng puno. Nang magpakita sila, ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata at nagsalita ng may malamig na ngiti. Isang antas ng 8 Royal Paragon at isang antas ng 9 na Royal Paragon. Sa palagay ko ay pinagplanuhan ng mabuti ng primordial na sagradong lupain ang lahat. Hindi nakapagtataka na hindi napansin ni Severin ang 2 kanina. Nagtago sila sa portal. Ang pangalan ng unang tao ay Yasin. Matapos marinig ang sinabi ni Severin, ang kanyang mga mata ay sumabog sa matinding pagnanais na pumatay. Nang insulto siya, "Hindi ba ikaw ang sikat na si Severin? Sa palagay ko ay makikilala ako bilang taong pumatay sa iyo sa hinaharap." Si Yasin at si Wade, ang taong nakaputing balabal, ay hindi mga estranghero kay Severin. Alam nila na si Severin ang pumatay kay Gresham at si Severin din ang nagdulot ng malaking pagkawala sa kanilang sekta pagkatapos ng labanan sa silangang dagat. Ngayon, si Severin ang naging numero 1 kaaway. Pareho silang binigyan ng utos na manatili rito upang bantayan ang minahan. Ngayong nakita nila si Severin na nag-iisa, bigla silang nagkaroon ng pagnanais na patayin siya. Anong tulala, panunuyan ni Severin? Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at mabilis na lumipad papunta sa kanila. Nagpalitan ng tingin si Yasin at Wade at dinilaan ni Yasin ang kanyang mga labi. Pagkalipas ng 1 segundo, itinaas niya ang kanyang kamay upang tawagin ang isang mataas na uri ng espiritual na armas at pagkatapos ay nangutya siya. Panahon na para mamatay ka. Kung mapapatay niya ang pinakakinasusuluklamang kaaway ng sekta, alam niyang bibigyan siya ng sekta ng kaakit-akit na gantimpala. Siya ay natigil bilang isang antas ng 9 na Royal Paragon sa loob ng maraming taon at nakita niya ang pagkakataong umabanti sa Supreme Paragon kung mapapatay niya si Severin. Nangutya siya at mabilis na nakipagtulungan kay Wade upang palibutan si Severin. Sa kanyang pananaw, si Severin ay isa lamang antas ng 6 na Royal Paragon. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Severin, hindi malamang na mapapatay nito ang mga nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Habang malapit na siyang maglunsad ng pag-atake kay Severin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Binago niya ang direksyon sa tamang oras upang makaiwas sa pag-atake. Isang sinag ng espada na naglalaman ng nakasisindak na sword wheel ang hamati sa portal at lumitaw sa lugar kung saan siya orihinal na naroon. Kabanata 2645. Matapos ang pagsabog, si Yasin ay nagkunot ng noo at nagkaroon ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na niya kailangan ng sinumang magsabi na iyon ay muntikan ng tumama sa kanya. Ang sword beam ay kahanga-hanga at puno ng kapangyarihan. Maging si Yasin na 3 antas na mas mataas kaysa kay Severin ay naramdaman kung gaano ito kapanganib.
Sa ngayon, naintindihan niya na hindi swerte ang tumulong kay Severin na patayin ang 4 na Saintmen sa Eastern Sea Secret Realm kundi ang tunay nitong kapangyarihan at lakas. Matapos malaman ito, nagpadala si Yasin ng isang telepathic na mensahe kay Wade. Wade, kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para labanan si Severin. Ang lugar na ito ay masyadong malapit sa banal na lupain ng Grundy 1. Kung ang laban ay tumagal ng masyadong mahaba, hindi ito magiging mabuti para sa atin. Sa simula, nais nilang tambangan ang sinumang mga alagad o Royal Paragon mula sa sagradong lupain ng Grundy 1 na darating sa pamamagitan ng pagtatago sa portal malapit sa mina. Naniniwala sila na walang makakatalo sa kanila kung magtutulungan sila. Kapag nagtagumpay ang kanilang plano at napatay nila ang mga taong iyon, maaari silang agad na magtago sa portal at bumalik sa sekta upang kunin ang kanilang gantimpala. Gayunpaman, ang pagdating ni Severin ay sumira sa kanilang plano. Mas higit pang kapaki-pakinabang ang malaking halaga ni Severin. Kung mapapatay nila siya, maaari nilang asahan na makuha ang mga mapagkukunang kailangan nila upang umabanti sa Supreme Paragon. Narinig ito ni Wade at tumango. Sumasang-ayon ako. Mas mabuti nating tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon kung sakaling may mangyari. Si Severin ay ngumisi nang malaman niyang pinayagan ni Yasin at Wade ang kanilang isip. Lihim niyang inaktibo ang mana mula sa kanyang panloob na mundo. Bigla-bigla, iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang proteksyon na banal na armas. Nang hawak niya ang talim ng Loren Divine, nagbago ang kanyang aura. Siya ay naging parang isang matalim na kutsilyo. Napansin ni Yasin ang proteksyon na banal na sandata sa kamay ni Severin. Nanukso siya. Kung susuko ka ngayon, nangangako ako na hindi ko hahayaan na mapunit ang katawan mo kapag pinapatay kita. Galit na sagot ni Severin. Walang alam na basura. Itinaas niya ang kanyang kamay at inikat ang talim ng Loren Divine upang lumikha ng maraming sinag ng espada na may aura ng pagkawasak. Ang nakasisindak na mga sinag ng espada ay nasa hugis ng isang buwan na gasuklay na lumilipad patungo sa kanilang target. Ang portal sa paligid ay nanginig. Nakita ito ni Yasin at agad na nagbantay. Dali-dali niyang inihagis sa hangin ang maliit na sand at ang kahawig ng kaldero. Ang espiritual na sandata ay lumaki kasabay ng hangin, naging kasing laki ng bundok, at kumislap sa nakasisilaw na liwanag. Ang mga sinag ng espada ay walang awang bumagsak sa espiritual na sandata at sumabog ang isang marahas na puwersa. Boom! Na nagwasak sa hanay ng bundok sa loob ng mahigit 3 milyang radius. Ang espiritual na sandata ni Yasin ay nakaranas din ng matinding pinsala habang nagsimula itong magbitak at kumupas. Bilang may-ari ng espiritual na sandata, naapektuhan din si Yasin. Naglabas siya ng dugo na para bang tinamaan siya ng isang pag-atake at nasugatan din. Matapos ang palitan ng pag-atake, alam ni Yasin na nasa peligro siya. Magandang kalungkutan. Bakit siya napakalakas? Ito pa lamang ang unang pag-atake at si Yasin ay dumura na ng dugo at nasugatan. Hindi niya maiwasang makaramdam na may isang bagay na labis na mali. Gayunpaman, nagsimula na ang laban at imposibleng umurong. Kaya maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at magpatuloy. Itinaas niya ang kanyang kamay at inaktibo ang isa pang spell upang ilabas ang buong kapangyarihan ng antas ng siyam na Royal Paragon. Biglang, ang kanyang kamay ay kumislap sa nakasisilaw na liwanag, katulad ng maliwanag na araw. Iniunat niya ito at itinulak ang kumikislap na kamay sa harap. Isang malakas at makapangyarihang pagsabog ang sumabog sa kalangitan. Isang anino ng kamao na kasinlaki ng giling ng bato ang lumitaw sa harap ni Yasin at lumipad sa bilis ng tunog. Ang portal sa dinaanan nito ay nabasag na parang sirang salamin. Si Wade na nakatayo sa tabi ay mabilis na hinawakan ang kanyang sibat, na isa ring espiritual na sandata, ng mataas. Pagkatapos nito, ibinagsak niya ito ng may malakas at mabigat na puwersa. Gaano kakatapang para ipakita ang maliit mong panlilinlang, malamig na sigaw ni Severin. Hawak niya ang talim ng Loren Divine, at ang sword wheel ay bumagsak na para bang ang lupa ay isang hurno. Ang tibok ng puso ng espada ay tumibok sa sandaling ito, at hindi mabilang na malalim na sword wheel ang ibinuhos sa talim ng Loren Divine, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa.
Sa sandaling ito, ang aura sa katawan ni Severin ay mabilis na lumago, at parang ang espada at siya mismo ay naging iisa. Patayin, malakas na sigaw ni Severin, at iwinasiwas ang talim ng Loren Divine sa kanyang kamay. Ang marahas na sword wheel ay winasak ang lahat sa daan, at malakas na bumagsak kasama ang libu-libong kulog. Ang fist beam ni Yasin ay agad na nabasag at naging maliliit na espiritual na ilaw na naglaho sa hangin. Ang kapangyarihan ng nakasisilaw na aura ng espada ay hindi nabawasan, at ito ay sumugod pa rin sa napakabilis na bilis. Natakot sina Yasin at Wade nang makita nilang ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan ay madaling nabasag, at ang kanilang mga kaluluwa ay halos lumabas sa kanilang mga katawan. Ang biglaang pagsabog ng sword wheel ay talagang nagparamdam sa kanilang dalawa na ang kamatayan ay malapit na at matagal nang naghihintay. Lalo na si Yasin, hindi niya maintindihan. Ang antas ng paglilinang ni Severin ay hindi mataas at isa lamang siyang antas ng 6 na Royal Paragon. Bakit napakalakas ng kanyang kapangyarihan sa labanan? Habang nagtataka siya, ang aura ng espada ay sumugod na sa kanya. Nanlamig ang anit ni Yasin nang makita niya ang papalapit na sword beam. Nais niyang punitin agad ang portal at tumakas para sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi kailanman pagbibigyan ni Severin ang kagustuhan ni Yasin. Walang alinlangan na ang Grandmaster ng Swordsmanship ay may pinakamahusay na pag-unawa sa sining ng espada. Nang mapagtanto ni Severin na sina Yasin at Wade ay nagpaplanong tumakas, sumugod siya, tumaas ang kanyang nakasisindak na sword wheel at mabilis na tinataka ng espasyo sa loob ng 12 milya. Si Yasin, na malapit ng punitan ang portal at tumakas, ay biglang natuklasan na ang espasyo ay naging matatag. Sa oras na iyon, hindi pa rin niya napagtatanto na ang espasyo ay sadyang hinarangan. Nagpanik si Yasin. Sinabi niya sa takot na si Severin, "Huwag mo akong patayin." Hindi nagsalita si Severin. Direktang tumama ang sinag ng espada, at hinati ng matalim na enerhiya ng espada ang katawan ni Yasin sa dalawa na para bang naghihiwa lamang ng gulay. Sa ilalim ng lumaragasang sword wheel, ang kaluluwa ni Yasin ay nagpumiglas lamang sa loob ng ilang paghinga, at pagkatapos ay tuluyang namatay. Biglang pinagpawisan ng malamig si Wade nang makita niyang napatay si Yasin. Bumigat ang kanyang mga paa at hindi na siya makagalaw. Nang walang pag-aatubili, agad siyang humingi ng awa. "Royal Paragon, handa akong sumuko." Maging si Yasin, na mas malakas kaysa sa kanya at umabot sa 9 na antas ng paglilinang ng Royal Paragon, ay bumagsak. Hindi inasahan ni Wade na kaya pa niyang lumaban. Ang tanging pagpipilian niya ay sumuko. Gayunpaman, hindi balak ni Severin na palayain siya. Ngayong ang dalawang sagradong lupain ay nasa digmaan, ang kahit bahagyang awa na ipakita ay maaaring bumalik at manakit sa kanila sa hinaharap. Ang lumaragasang Loren Divine Blade ay agad na pinugot ang ulo ni Wade. Ang bangkay na walang ulo ay nahulog mula sa mga ulap, tulad ng ibong may sirang mga pakpak. Matapos patayin ang dalawang Royal Paragon, pinigilan ni Severin ang kanyang paglilinang at tinawag pabalik ang talam ng Loren Divine. Kaagad pagkatapos, kinuha niya ang storage ring ng dalawang Royal Paragon, at nakakuha ng higit sa 12 ikawalong gradong mga tableta at maraming banal na mineral. Matapos gawin iyon, pinakawalan ni Severin ang kanyang banal na pandama at sinuri ang violet gold sand mineral veins sa kanyang paanan. Walang bakas ng anumang alagad mula sa primordial na sagradong lupain. Pagkatapos ay umalis siya papuntang Clear River City. Pagkatapos bumalik sa Clear River City at sabihin sa sekta ang tungkol sa pagbawi ng mga mineral veins, muling umalis si Severin at nagtungo sa Sunshine City. Ang Sunshine City ay malapit sa primordial na sagradong lupain, at itinuring ni Severin na maaaring may mas komplikadong labanan na nagaganap doon. Sunshine City, ang lugar na ito ay 3 hanggang 4,000 milya ang layo mula sa sagradong lupain ng Grundy 1 at ito ang pinakamalayong teritoryo na kaya nitong kontrolin. Lampas rito ay ang teritoryo na ng Primordial Sacred Land. Sa sandaling ito, sa Sunshine City, mapotla ang mukha ni Willette. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay naging madilim at nakakatakot habang nakatingin sa Sunshine City na halos naging abo sa pagkawasak.
Sa oras na iyon, isang Royal Paragon ang bumalik. Malamig nitong sinabi, "Elder, nagsiyasat ako at nalaman ko na ang buong Sunshine City, mula sa populasyong 300,000, mas mababa sa 10,000 na lamang ang natira. Ang alkalde na si Hunter Sean ay nawawala, at ang dalawang minahan sa labas ng lungsod ay nasakop na rin ng mga tao mula sa Primordial Sacred Land." Ang balitang iyon ay agad na nagdulot ng pagkagulo sa mga Royal Paragon. Hindi ito katanggap-tanggap. Talagang naghahanap ng kamatayan ang Primordial Sacred Land. Sa tingin ko nababaliw na sila para magsimula ng digmaan laban sa Grundy Uno Sacred Land. Malamig at mabigat ang ekspresyon ni Willett. Sa sandaling iyon, para siyang isang mabangis na leon na malapit ng sumabog sa galit. Napakaraming tao ang namatay sa Sunshine City, at isa itong matinding sampal sa dangal ng Grundy Uno Sacred Land. Nagkaroon man ng mga alitan at digmaan ang dalawang sacred land noon, hindi pa kailanman umabot sa puntong daan-daang libong cultivator ang pinatay. Ang Primordial Sacred Land ay wala ng pinagkaiba sa isang demonic sect, matigas na sabi ni Willett. Lumabas siya mula sa lugar ng alkalde. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, lalo pang lumalakas at nagiging nakakatakot ang kanyang aura. Pagkalabas niya sa wasak na opisina ng alkalde, agad siyang tumalon sa ere, at ang mukha niya ay puno ng nagliliyab na killing intent. "Halika, sumunod kayo sa akin para harapin ang mga tao ng Primordial Sacred Land." Pagkasabi niyon, bigla siyang naglaho sa paningin ng lahat. Nang makita iyon, agad siyang sinundan ng natitirang mga Royal Paragon. Hindi nagtagal matapos umalis sina Willett at ang iba pa, biglang nagkaroon ng bitik sa kawalan sa labas ng Sunshine City, at lumakad palabas si Severin. Nang makita niya ang Sunshine City na halos naging guho, bahagya siyang natigilan. Wasak ang buong lungsod, at nagkalat ang mga labi sa kung saan-saan. Kung titingnan mula sa mataas na lugar, malinaw na makikita ang isang napakalaking bakas ng palad sa lupa na bumabalot sa buong lungsod. Primordial Sacred Land. Sa pagtingin sa mga guho ng Sunshine City, sumiklab ang galit ni Severin. Matapos niyang gamitin ang kanyang divine sense upang sundan ang aura na iniwan ni Willett at ng iba pa, mabilis siyang sumugod palabas ng Sunshine City. Ilang dosenang milya pa lamang ang nalilipad ni Severin nang maramdaman niya ang malakas na shockwave ng labanan na papalapit sa kanya. Agad niyang pinabilis ang kanyang bilis. Hindi nagtagal, sa abot tanaw ay nakita niya si Willett na nangunguna sa 3 Royal Paragon habang nakikipaglaban sa mga tao ng Primordial Sacred Land. Sa panig ng Grundy Uno Sacred Land, iisa lamang ang makapangyarihang Supreme Paragon, si Willett. Bukod sa kanya, 4 lamang ang Royal Paragon nila. Sa kabilang panig naman, ang Primordial Sacred Land ay may 2 Supreme Paragon at 3 Royal Paragon. Ang pinuno nila ay isang matandang lalaking puti ang buhok na naglalabas ng mar-ingle na aura ng ika-9 na antas ng Supreme Paragon. Siya ay walang iba kundi si Elder James, isa sa 5 elder ng Primordial Sacred Land. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyan siyang nakikipaglaban kay Willett. Ang dalawa ay naglalaban sa mataas na kalangitan, at ang kawalan sa loob ng 100 talampakan sa paligid nila ay nababasag sa tindi ng kanilang kapangyarihan. Tungkol naman sa isa pang Supreme Paragon, nakita ni Severin na kakapasok pa lamang nito sa antas na iyon kamakailan at nasa unang antas pa lamang ng Supreme Paragon. Ang taong ito ay hindi masyadong matanda, marahil ay nasa edad 40, na may katawang singtangkad ng tore at nag-uumapo ang enerhiya at dugo sa kanyang buong katawan. Mabilis na dumating si Severin sa pinangyarihan nang makita niyang nagsimula na ang labanan. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Kaagad niyang inilabas ang Lauren Divine Blade, itinaas ang kanyang kamay, at pinatay ang isang Royal Paragon Cultivator. "Mamatay ka!" Isang matinis na huni ang umalangaw sa kalangitan, at ang katawan ng Royal Paragon sa kabilang panig ay agad nilamon at pinaire-piraso ng sword beam. Sa isang iglap lang, nawalan ang Primordial Sacred Land ng isang 8 antas na Royal Paragon Cultivator. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon, sandaling napatigil ang buong labanan. Tuwang-tuwa si Willett nang makita niyang dumating si Severin. "Severin!" Gulat ngunit masayang sigaw ni Willett.
Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang Supreme Paragon na bagong breakthrough pa lamang, saka sinabi. Pakiusap, pigilan mo ang taong iyon. Habang nakikipaglaban kay James, palaging nag-aalala si Willett para sa kanyang kapwa Royal Paragons kaya hindi niya mailabas ang buong lakas niya sa laban. Pagkatapos ng lahat, may isang dagdag na Supreme Paragon ang Primordial Sacred Land. Ang Supreme Paragon ang pinakamalalakas na tao sa Blue Realm at kilalang mga makapangyarihang higanti. Paano sila makakalaban kung ordinaryong ikasyam na antas na Royal Paragon lang ang haharap doon? Nang marinig iyon ni Severin, tumanggaw siya at sinabi, huwag kang mag-alala, papatayin ko siya ngayon din. Malinaw pa rin sa isip niya ang trahedyang nangyari sa Sunshine City. Galit na galit siya sa Primordial Sacred Land at hindi niya hahayaang makaligtas sila ng ganoon lang. Kayabang mo naman, naghahanap ka ng kamatayan. Narinig iyon ni James, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Willett. Malamig siyang ngumiti at tumingin kay Severin na para bang isang langgam lang ang kaharap niya. Matapos siyang tingnan ng 2 beses, iniwas ni James ang tingin niya at lumingon sa alagad niyang si John Fangs na nasa di kalayuan, saka iniutos. Patayin mo siya. Pagkarinig niyon, agad na sumabog mula sa katawan ni John ang aura ng unang antas na Supreme Paragon. Diretsong tumitig ang madilim niyang mga mata kay Severin habang nang-uuyam siyang nagsabi. Hindi ka naman pala walang kakayahan, pero masyado kang malakas magsalita. Pagkatapos niyon, sumugod si John, itinaas ang kamao niya, at mabilis na umatake kay Severin. Ang mga dating Saintmen na sina Gresham, Drake, at marami pang iba ay pawang namatay sa kamay ni Severin. Bilang numero 1 kaaway ng Primordial Sacred Land, natural na hindi nang ahas si John na maliitin si Severin. Alam niyang hindi niya ito pwedeng gaanong maliitin, kaya sa mismong sandaling sumugod siya, agad niyang ginamit ang kanyang pinakamahusay na spiritual treasure. Isa itong malapad na espada na nagliliwanag sa naglalagablab na apoy. Napapalibutan ito ng mga prinsipyo ng batas, at pati ang aura sa paligid nito ay tila tumitigil. Talagang pambihira ito. Biglang umalab ang martial truth sa katawan ni John. Ang spiritual treasure ay agad sumabog sa banal na liwanag, at isang nakakatakot na sword beam ang bumagsak mula sa langit, gaya ng sinag ng liwanag na pumuputol sa kadiliman. Nang makita iyon ni Severin, bahagyang kumitid ang kanyang mga mata at mabilis na humawi sa hangin. Kasabay nito, ang Mar-Angel na kapangyarihan ng mahika mula sa kanyang inner world ay damaloy sa Lorin Divine Blade na parang lumaragasa at walang katapusan, at agad na tumakip sa buong langit ang walang hanggang sword wheel. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang nakagugulat na sword aura na ilang milya ang haba. Nagbanggaan ang sword beam at sword aura na parang tubig at apoy. Ang shockwave ay nagwasak sa nakapaligid na kawalan, at ang lugar na may lawak na 10 milyang radius ay direktang naging isang hangkag na espasyo. Nang makita ni John na hinarang talaga ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, bahagya siyang nagulat at tahimik na napabuntong hininga. Hindi nakapagtataka na kahit nagkaisa noon ang 4 na Saintmen ay hindi pa rin naging katapat niya. Sa tingin niya, ang lakas ni Severin ay halos umaabot na sa antas ng pagiging invincible. Nabigla si John, pero kasabay niyon ay nakaramdam din siya ng takot. Kung ang isang ika-6 na antas na Royal Paragon ay kaya nang maging ganito kalakas, sa oras na umangat pa ito ng 1 o 2 maliit na antas, tiyak na magiging malaking banta siya maging sa mga Supreme Paragon Cultivator. Sa pag-iisip na iyon, naging komplikado ang damdamin ni John, at sumili sa kailaliman ng kanyang mga mata ang inggit at paninibugho. Matapos siyang huminga ng malalim, inalis niya ang pangungutya sa mukha niya at malamig na sinabi. Sapat na, isa kang tunay na henyo. Ang isang ika-6 na antas na Royal Paragon ay nagtataglay ng lakas panlaban na maihahambing sa Supreme Paragon. Gayunpaman, ikaw ay kapuspalad na bumagsak ka sa akin ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Talaga, kalmadong sabi ni Severin. Kahit pinigilan ni John ang pangungutya sa boses niya, ramdam pa rin ni Severin ang pagmamataas nito. Pagkatapos ng lahat, isa itong Supreme Paragon Cultivator, isa sa pinakamalalakas na nilalang sa Blue Realm.
Pero sa mga mata ni Severin, hindi nakakatakot ang Supreme Paragon. Hindi naman ito ang unang beses na nakalaban siya ng Supreme Paragon. Matapos niyang maabot ang antas ng Master sa Swordsmanship, nakalaban na niya ang Second Elder na si Wallet sa Fifth Mountain, at napilitan pa niya itong gamitin ang cultivation ng Supreme Paragon. Para kay John, napakayabang ng sagot ni Severin, lalo na para sa isang 6th level Royal Paragon. Nang marinig yun ni John, paano niya hindi mapapansin ang pangungutya sa tanong ni Severin? Hindi siya makapaniwala na ang isang 6th level Royal Paragon ay nangangahas mangutya ng isang Supreme Paragon Cultivator. Hiem, ang kapal ng mukha mo. Singhal ni John habang madilim ang mukha. Paano ka nangangahas na hamakin ako? Pagkasabi niya yun, biglang nagliyab ang kamay niya, at ang nagbabagang mahabang espada ay muling sumabog sa liwanag habang ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ay rumagasa na parang baha. Sa sandaling iyon, bawat selula sa katawan ni John ay sumabog sa libu-libong banal na sinag, na parabang isa siyang likas na banal na nilalang na lumitaw mula sa kaguluhan. Humakbang siya pasulong, mabilis na winasak ang kalawakan, at agad na sumulpot sa harap ni Severin. Pagkatapos, ibinagsak niya ng malakas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Sinunog ng matinding apoy ang kawalan, at ang alon ng init ay agad nagpatindig sa mga balahibo sa buong katawan ni Severin. Mabilis na itinaas ni Severin ang kanyang espada at pahilas na sumalubong. Klang! Naglabas ng matinis na tunog ang Loren Divine Blade nang sumalpok ito sa mahabang espada. Sa isang banggaan pa lang, ang spiritual treasure sa kamay ni John ay nabasag na parang porselana, at sumabog sa mga aura, at nagkalat sa buong langit. Ang Loren Divine Blade ay isang metal arm or divine weapon. Walang-wala rito ang pinakamataas na kalidad na spiritual treasure ni John. Sa simpleng banggaan lamang, madaling nadurog ng Loren Divine Blade ang spiritual treasure niya. Si John, na nasira ang spiritual treasure, ay agad nagsuka ng dugo. Marahas na kumibot ang mga mata niya, saka siya mabilis na umurong at naglaho sa kinaroroonan niya. Sa isang kisap mata, nakalayo si John ng ilang milya. Tinitigan niya ang Loren Divine Blade sa kamay ni Severin nang may matinding pagkabigla at namutlang mukha. Metal arm or divine weapon. Kaunti lamang ang alam ng Primordial Sacred Land tungkol sa pag-aari ni Severin na metal arm or divine weapon. Bagaman alam ito ni Gresham, Faison, at ng iba pa, patay na silang lahat. Bagaman alam din ito ni Baldwin, hindi niya na ipaalam sa mga cultivator ng Primordial Sacred Land matapos siyang lumunin ni Anstora. Kaya naman lubos na nagulat si John. Nasira ang spiritual treasure niya, at labis siyang nabalisa. Sa kabutihang palad, isa siyang Supreme Paragon Cultivator, kaya mabilis niyang inayos ang mga sugat niya sa pamamagitan ng pagsipsip sa mayamang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid. Matapos panasa ng dugong umaagos sa sulok ng kanyang bibig, tinitigan ni John si Severin at sinabi, "Hindi nakapagtatakang sobrang tapang mong magsalita. Iyon pala ay dahil may metal arm or divine weapon kang sinasandalan. Dahil sa nangyari kay Filbert, hindi pa rin nahahanap ng Primordial Sacred Land ang metal arm or divine weapon nila." Alam ni John kung gaano kalakas ang metal arm or divine weapon. Naging seryoso ang mukha niya habang mabilis niyang inilabas ang extrang spiritual treasure niya, isang asol na halberd. Mahigit 9 na talampakan ang haba ng halberd, kulay tanso ang buong katawan nito, at may kapangyarihan ng espasyo na dumadaloy rito. Mukhang dahil may bagong spiritual treasure siyang hawak, lalo siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Nagliliyab sa init at kasakiman ang mga mata niya habang diretsyong nakatitig sa Loren Divine Blade, at nang uuyam siyang nagsabi, "Talagang sinuwerte ka na mapunta sa iyo ang metal arm or divine weapon." Nang marinig iyon ni Severin, biglang sumirit paitaas ang aura niya, at agad nagdulot ng marahas na bagyo sa paligid. Malamig siyang saminghal, "Masyado ka ring maingay para sa sarili mong kabutihan." Kabanata 2650. Pagkasabi niyon, agad na nagliwanag ng matindi ang Loren Divine Blade, at baliw na sinipsip ang mga batas ng swordsmanship. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nagtipon sa Loren Divine Blade ang walang katapusang kapangyarihan, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura na nagpaginig sa buong espasyo sa loob ng 100 milya.
Sa sandaling iyon, si Severin ay tila isang sinaunang sword cultivator na nagmula pa sa napakalayong panahon, taglay ang aura na tila bahaghari at umaapaw sa sword wheel. Para siyang isang walang kapantay na banal na espada. Ang espasyo ay gumuho sa harap niya, ang lupa ay nabiyak sa harap niya, at maging ang araw, buwan, at mga bituin ay tila nawala ng ningning sa sandaling iyon. Si James, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Ouellet, ay bahagyang nagbago ang ekspresyon nang maramdaman niya ang nakasisindak na sword wheel na iyon. Ito ba ang kapangyarihan ng swordsmanship? Talagang naabot ng batang ito ang antas ng swordsmanship master. Napabulala si James habang nakatingin kay Severin nang may pagkagulat. Kahit higit 10 milya ang layo niya, ramdam pa rin niya ang matalim na sword energy na tila tumatagos sa kanyang katawan, dahilan para manakit ang kanyang balat. Nangangahas ka pang magambala habang nakikipaglaban sa akin. Nang mapansin na nawala ng focus si James, itinaas ni Ouellet ang kanyang kamay at pinakawala ng isang suntok na singliwanag ng pulang araw, na agad tumama kay James at nagpabagsak dito sa kawalan. Samantala, sa kabilang panig, biglang nakaramdam si John ng masamang kutob nang makita niyang biglang nagbago ang aura ni Severin. Bago pa siya tuluyang makapag-react, nakita na niya si Severin na marahang iwinasiwas ang Loren Divine Blade. Kasunod yun, isang gininto ang sword beam ang hamampas mula sa kawalan. Halos 100 talampakan ang haba ng sword beam na iyon, ngunit ang kapangyarihang taglay nito ay tila nagmula sa walang hanggang ilog ng panahon. Puno ito ng matinding killing intent, na para bang walang anumang bagay sa mundong ito ang kayang humarang dito. Pagkakita niyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni John. Kahit isa siyang Supreme Paragon Cultivator, nang harapin niya ang paparating na sword beam na iyon, nanlamig ang anit niya at nanginig ang kanyang kaluluwa. Lalo na nang maramdaman niya ang panlalamig sa kanyang gulugod at ang misensing balahibong nagsitayuan sa buong katawan niya. Bilang isang makapangyarihang nilalang sa Supreme Paragon Realm, ito ang unang beses na itinulak si John sa sukdulang panganib ng isang Royal Paragon Cultivator. Ang pagkawasak ng spiritual treasure niya sa nakaraang sagupaan ay maaari pa niyang isisi sa lakas ng metal arm or divine weapon. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay desperasyon. Sa sandaling mapagtanto niya iyon, wala na siyang pag-aalinlangan at mabilis siyang tumalikod para punitin ang espasyo, balak na pumasok sa kawalan at tumakas. Wala na siyang ibang magawa. Si Severin, na may hawak ng metal arm or divine weapon, ay hindi na mas mababa sa kanya pagdating sa lakas ng pakikipaglaban. Sa katunayan, pakiramdam pa nga ni John ay siguradong mamamatay siya kung ipagpapatuloy pa niya ang laban. Malamig na sigaw ni Severin nang mapansin niyang balak tumakas ni John. Sa tingin mo makakatakas ka? Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang buong inner world sa loob ng katawan niya nang hindi pa nararanasang kapangyarihan at ibinuhos ang lahat sa Loren Divine Blade. Ang dating maningning na liwanag ng Loren Divine Blade ay lalo pang lumino. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at ibinato ang mahabang espada na kanyang hawak. Sa isang iglap, sumugod ito sa himpapawid at lumikha ng isang matinis na sonic boom. Si John ay malapit nang mapunit ang espasyo at makatakas para sa kanyang buhay. Ngunit sa mismong sandaling lumingon siya, nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang likuran, na para bang natutukan siya ng isang makamandag na ahas. Hindi, sigaw ni John sa matinding takot, at nanginginig ang boses niya. Sumubsob siya sa kawalan ng may matinding pagkataranta, ngunit sa sumunod na sandali ay dumating ang nakasisindak na sword beam, at agad nitong pinatag ang nakapaligid na espasyo sa ilalim ng nakamamatay na sword wheel. Sa isang kisap mata, gamulong palabas si John mula sa kawalan, at ang sumalubong sa kanya ay ang Loren Divine Blade na napakalapit na. Kasabay ng mapurol na tunog ng matalim na sandatang bumaon sa laman, naramdaman ni John na umiikot ang kanyang paningin, at ang buong mundo ay nalunod sa kadiliman at nakamamatay na katahimikan.